Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo, muli na naman po nating nasaksihan na napatrobol si Jesus sa mga eskriba at pariseyo. At ano po ang dahilan? Tinawag niyang tatay ang Diyos. Na para sa mga kritiko at kaaway ni Jesus, isang malaking kalapastanganan. Isang maliwanag na pagmamalabis ni Jesus. Nagalit ang mga Hudyo at Eskribas sapagkat ginawa lamang ni Jesus na kalebel ang Diyos. Parang masyado yatang feeling close si Jesus sa Diyos. Parang napaka-assuming ni Jesus. At ito ang dahilan kung bakit nagalit ang mga Eskriba at Pariseyo. Dahil tinawag ni Jesus ang Diyos bilang tatay. At yun po yung hindi nila matanggap. Bakit? Paanong ang Diyos na napakataas ay mangyayaring maging isang tatay para sa atin? Mga minamahal ko mga kapatid, tunay na malapit na tayo sa rurok ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. At isa po sa mga goal ng ating paghahanda ay hindi lamang pong mapuntahan ng lahat ng simbahan. No? Minsan, yun po yung nagiging goal natin. Dapat makumpleto yung 14 churches. Kailangan matapos yung pabasa. Kailangan matagal yung pagdarasal. Hindi. Maganda ang mga bagay na ito. Pero itinuturo sa atin ng ating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, kumusta ang ugnayan natin sa Diyos? Kumusta ang ugnayan natin sa ating Ama? Sapagkat aanhin naman natin yung napakaitim na tuhod, kakaluhod, hindi naman po lumalim yung ugnayan sa ating Diyos Ama. Aanhin natin yung 17 simbahang dadalawin. Hindi naman nakilala sino ang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, ito po yung paanyaya sa atin ni Jesus. Ang Diyos bilang makapangyarihan, oo, pwede nating tawagin tatay. Siya ay tatay sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Huwag lamang nating isipin, o kahit kailan, huwag nating isipin, ng Diyos ay parang isang pulis. Pulis na naghihintay ng ating bawat kilos at pagkakamali. Huwag nating isipin na ang Diyos ay parang isang ermitanyo matanda na mahaba ang balbas at buhok, na may hawak ng tungkod, na nakamasid mula sa kalayuan. O kaya naman, nakalulungkot, para sa iba, ang Diyos, ang tingin nila sa Diyos, vendo machine. Ibig sabihin, hulugan lamang ng ilang barya, presto, makukuha na ang ibig at naisin natin. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, pinakilala ni Jesus kung anong uri at klase ng relasyon mayroon siya sa ating Diyos. At ito ang kanyang dahilan kung bakit tinawag niya itong tatay. At ito rin po yung inaalok sa atin ng ating Ama sa bawat isa sa atin. Ang hayaan ang Diyos na maging tatay para sa ating lahat. Napakinggan natin na ang pagtupad sa kalooban ng Ama ay parang isang pagkaing bumubuhay sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ay lagi nakatuon. Ano bang gusto ng aking tatay? Ano bang kalooban ng aking Diyos Ama? Ang pagiging masunurin sa kanyang tatay ang siyang lagi pong nasa isip ni Jesus. Kaya mga minamahal ko pong mga kapatid, sa nalalapit po natin mga mahal na araw, mainam na paigtingin po natin ang ating relasyon sa Diyos Ama nating nasa langit. Ito nawa ang siyang biyayang ating hingin at matyagang mapagsumikapan, hindi lamang sa misang ito, kundi sa bawat sandali at oras ng ating buhay pananampalataya. Lagi po nating pakakatandaan, inaangkin tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Naway hayaan naman natin ang ating sarili, angkinin natin ang Diyos bilang ating tatay. Amen.